So meron po tayong minomonitor na dalawang bagyo, ang Tropical Depression Butchoy at Karina. Kagabi po ito ay naging bagyo na at nag-issue na nga po tayo ng bulletin alas 11 kagabi. Sa kasalukuyan, tama po inyong nabasa, ang TD Butchoy ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata nito, 545 km kanluran po ng Iba, Zambales. At ito po ay may lakas ng hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na umaabot hanggang 70 km per hour. Inaasahan itong kikilos pakanluran, timog-kanluran sa bilis lamang na 10 km per hour. Samantala, nasa loob pa rin po ang bagyong Karina. Nasa tropical depression intensity din po ito katulad ng Butchoy. At ito ay huling namataan 510 km silangan, timog silangan ng Verac, Catanduanes. Ito po ay may lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot hanggang 70 km per hour. Ito po ay inaasahang kikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. So ito po ang magiging scenario natin for respective tropical depressions. So gaya po ng aking nabanggit, alas 9 ngayong umaga, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butchoy. At inaasahan po, nakikilos po ito ng pa west-northwestward sa bilis na 10 km per hour at inaasahan habang binabaybay po ang karagatan po sa kanluran po ng ating bansa ay maging tropical storm hanggang ito po ay maglandfall sa Hainan, China. Ngunit ito po ay wala ng banta sa ating bansa. So ang inaasahan na lamang pong epekto nito indirectly ay ang pag-ibayo po ng habagat dito po sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ang susunod naman po nating bagyo ay ang bagyong Karina na nasa loob pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay inaasahan po natin na nasa 500 kilometers silangan po ng Kasiguran, Aurora bukas ng umaga at nasa 410 kilometer silangan naman po ng Apari, Cagayan sa susunod po sa Monday po ng umaga at sa Tuesday ng umaga po ay inaasahan na nasa 305 kilometer silangan na po ito ng Basco, Batanes. Inaasahan din po na ang bagyong Karina ay magiging tropical storm sa loob ng 12 hanggang 24 oras. Inaasahan pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo by Wednesday po ng umaga. Ang Karina po ay inaasahang kikilos generally northwest habang ito po ay dahan-dahang kikilos pahilaga at ito po ay tuloy-tuloy po nakikilos ng pahilaga hanggang simula po Monday at ito po ay bibilis at kikilos ng pahilaga, hilagang kanluran hanggang ito po ay makarating po ng boundary po ng Philippine Area of Responsibility. At gaya ng nabanggit ko na nga po, Wednesday ng umaga ay makakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay inaasahang lalakas within 24 hours into a tropical storm at inaasahan din pong magta-typhoon ito ng Monday ng gabi. Ano po ang inaasahan natin pagdating sa ulan? So itong bagyong Butchoy na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ay wala ng direktang epekto sa bansa. Gayon din naman po ang Karina ay hindi po natin inaasahang magkakaroon ng direktang epekto sa susunod na 2 araw. Ngunit inaasahan po natin na magkaroon po ng mga enhancement ng southwest monsoon, lalo na po ang bagyong Karina by Monday. At ito pong Butchoy ay inaasahan po natin na meron pa rin pong mahinang habagat na na-enhance dito po sa kanlurang bahagi ng Luzon. So ito po, naglabas po kami ng advisory. Ito po ang nakasaad sa aming advisory ngayong araw dahil sa Butchoy. Ang habagat ay magbibigay ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan sa Kalayaan Islands at bukas po ay sa Zambales, Bataan
at Kalayaan Islands pa rin po, dulot na napag-iba yung habagat ng Butchoy. Samantala, ang Carina naman po habang ito po ay lumalakas at namamaybay po sa silangan pong karagatan ng ating bansa, ay mapag-iibayo niya rin po ang habagat dito po sa babanggitin kong mga lugar. Sa Monday po, inaasahan po ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Northern Palawan. So dito po sa nabanggit kong mga lugar ay asahan po ang posibleng banta ng flash floods at landslide, lalo na po kung may katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan. Samantala, pagdating naman po sa hangin, ay ngayon hanggang bukas ay magkakaroon po ng mga pagbugso ng hangin dito po sa Kalayaan Islands. Samantalang sa Lunes, may pagbugso rin po ng hangin sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zambales, Bataan at Metro Manila. Inaasahan po na magkakaroon po ng direktang epekto na ang bagyong Carina sa araw po ng Lunes. Inaasahan po nating itataas po ang warning signal number 1 dito po sa eastern portion ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Pinakamaaga po ang Sunday evening at hanggang early morning po ng Monday. Sa sea condition naman po ay nasa moderate to rough seas pa rin po. Pwedeng maglayag po yung ating mga kababayang mangingisda, ngunit inaabisuhan po sila na kung sakali pong mag-intensify ang bagyong Carina at lumakas po ang habagat, maaring mabago po o maging maalon po ang karagatan sa susunod na mga araw. Sa karagdagang impormasyon po ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng Pag-asa, DUSC_Pag-asa, at bisitahin lagi ang website po din ng Pag-asa, pag-asa.dust.gov.ph para sa mga karagdagang impormasyon at opisyal na dokumento po ng ating ahensya.